documentary records, such as police and forensic reports, are at variance with and are contradicted by testimony of a single prosecution witness. Defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte binigyang diin ang 6 na kahinaan ng mga ebidensya ng prosekusyon. So importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila para ma-establish natin din yung credibility ng testimonyang sinasabi nila. 18 dating Marines, isa sa ilalim sa background check ng National Bureau of Investigation. Questionable, ang favorable sa kanila ang pag-award, no? At base na rin sa ating ebidensya na monopolize talaga ang bidding dyan sa central office ng DPWH up to the present because of this evidence. Dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at 10 iba pa inireklamo ng graft, plunder at bid rigging sa Office of the Ombudsman. Kasabay ng pagbisita ni President Lee ang ika-77 anibersaryo ng pagtatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea noong March 1949. South Korean President Lee Jae-myung bibisita sa Pilipinas sa March 3. Ugnayan sa teknolohiya at enerhiya, ilan sa posibleng talakayin. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Sinampahan ng reklamo sa Office of the Ombudsman si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng ahensya. Ito'y dahil sa umunoy flood control projects na ibinibigay sa mga pili lamang na mga kumpanya. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Questionable, ang favorable sa kanila ang pag-award, no? At base na rin sa ating ebidensya na monopolize talaga ang bidding dyan sa central office ng DPWH up to the present because of this evidence. Minanipula umano ang bidding ng mga kontrata. Yan ang alegasyon ng Task Force Kasanag, isang civil society organization, laban kay dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan at 10 opisyal ng DPWH na nakaupo pa rin sa ahensya. Kahapon, dumulog ang kinatawan ng grupo sa Office of the Ombudsman upang magsampa ng reklamong bid rigging, graft at plunder. Kaugnay ito ng umano'y ilang infrastructure projects sa Marawi, Lanao del Norte at Laguna. Isinama rin ng grupo sa reklamo ang mga pribadong individual na mula naman sa mga isinasangkot na construction company. Ayon sa complainant na si John Chong, umiikot lamang umano ang bidding sa pagitan ng 4 na Chinese construction companies. Yung mga documents galing mismo sa central office ng DPWH na based to the evidence monopolized by the back chairman and the rest of the officers of DPWH Central Office. Nilinaw naman ni Chong na hindi ghost o substandard projects ang mga ito. Anya, nais nilang imbestigahan ito ng Ombudsman upang mapatunayan ang kanilang mga aligasyon, lalo na at ilang beses na umano silang naghain ng reklamo laban sa DPWH. Mga 30 times na kami nag-file ng kaso against sa DPWH for arrears bidding pa rin. So 30 times or ito yung pang 30th? 31 na siguro ito. 31 no? na. Oo, na cases na base sa ebidensya, arrange bidding pa rin sila. Ibig sabihin, may pinipili silang kontraktor. Base sa ebidensya natin ngayon. Sinubukan ng UNTV na kunin ang pahayag ni dating DPWH Secretary Bonoan patungkol dito, ngunit wala pa itong pahayag. Hinihingi na rin ng UNTV ang panig ng DPWH sa pamamagitan ng spokesperson for legal matters ng ahensya, ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, formal nang tinanggap ng Office of the Ombudsman ang complaint kahapon at inaasahang padadaanin ang reklamo sa validation process. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Undersecretary Juan Miguel Cuna bilang Acting Secretary ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Samantalang si outgoing Secretary Rafael Lotilla naman ay itinalaga ng Pangulo bilang Ambassador ng Holy See. Nilinaw naman ng palasyo na hindi nag-resign o pinag-resign ang outgoing DENR Secretary kundi nais lamang anya nito ng mas magaan na trabaho. At hindi po siya pinag-resign. According to what we have heard, ang sinabi po ay mas nais ngayon po ni Secretary Lotilla ng lighter assignment. So yun lang po ang naibigay sa ating information. Inirekomenda ng Office for Transportation Security sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang paglalagay ng karagdagang closed-circuit television o CCTV sa naturang terminal. Samantala, titiyakin naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na masusunod ang kanilang 5-minute response time sa anumang insidente sa lansangan, lalo na sa paparating na holiday rush. Ito ang balita ni Benedict Samson. Actually, part ito ng annual inspection, audit na ginagawa ng OTS sa mga terminals natin. Isang buwan bago ang mahabang bakasyon, nag-inspeksyon na ang Office for Transportation Security katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Sa kanilang pag-iikot, may mga napansin silang pagkukulang pa, gaya na lamang ng mga closed-circuit television o CCTV cameras. Although naka-in place na rin yung mga security na ginagawa nila, like meron na rin sila ng mga walk-in scanners nila, nagdagdag na rin sila ng additional personnel for security. But may mga nakita pa rin kami like additional CCTVs dun sa mga strategic areas and magdadagdag pa rin kami ng mga security personnel. Actually, yung pagdagdag naman ng CCTV is part of our plan, no? So, magdadagdag naman talaga tayo and thank you na notice nila yon and syempre para din naman sa safety ng mga pasahero natin. Nasa 3 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa PITX mula sa March 22 hanggang sa April 6. Kaya naman titiyakin na rin ng pamunuan ng terminal ang sapat na bilang ng bibiyaheng bus patungo sa mga probinsya. Range yan around 70 plus na special permits. Pero hopefully, yung mga bus companies naman natin nag-allocate ng extra na mga buses para lang matugunan din yung demand in terms of maraming pasahero. So yung special permits na ibibigay yan, lalo na kapag kailangan na on the day. Muli namang nagpaalala ang OTS sa publiko na iwasan na ang pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay upang makaiwas sa abala. Nitong Enero, umabot sa nasa 1,000 prohibited items ang nakumpiska ng mga otoridad sa kanilang ginagawang security screening. But the same thing, since bawal yan, kinukumpiska talaga natin. So to avoid yung mangyari, yung mga hindi natin inaasahan. So ang gagawin namin, dadagdagan namin dito yung info campaign namin. Kung kanina nga sa pag-iikot namin, nakita namin na kulang yung info campaign natin. Pagdating dun sa mga pinagbabawal at sa mga hindi pwedeng dalin. Ang Metropolitan Manila Development Authority naman ay naghahanda na rin sa posibleng bulto ng mga sasakyan sa National Capital Region. Ayon kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, siniguro nila na masusunod ang ipinatutupad na 5-minute response time sa isang insidente sa kalsada. Ang 5-minute response natin ay ginagawa natin sa mga areas, sa mga kalsada kung saan ang MMDA may jurisdiction, yung 10 radial roads at saka 7 circumferential roads. Kaya makita nyo, pati ako may radyo na ngayon na dala-dala na naman because through this radio, bawat isang constable, bawat isang traffic enforcer dyan sa kalsada na mga radio users din ay nakukontak ko. Samantala, tiniyak naman ng MRT Line 3 Management na tuloy-tuloy ang kanilang extended operating hours mula alas 4:20 ng umaga hanggang mag-aalas 12 ng hating gabi upang maserbisyuhan ng mga commuter lalo na ang inaasahang passenger influx. Bukod dito ay inanunsyo naman ng pamunuan ng MRT3 na pansamantalang titigil ang kanilang operasyon simula sa April 2 hanggang April 5 upang bigyan daan naman ang gagawing annual maintenance. So actually right now ino-audit kami ng OTS para in preparation kasi every time na may holiday tayo kahit na wala kami operation ng Thursday to Sunday
we still have to work on the security measures natin para siguradong safe ang mga mananakay natin. Benedict Samson, Yuan TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nailipat na ng kulungan sa Parañaque City Jail ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Ito'y matapos na maglabas ng commitment order ang korte na siya ay mailipat dahil nabigo itong maglagak ng piyansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yes, kasi malalaman ng korte yun kung nakapagpiyansa siya kasi doon naman manggagaling yung release order niya eh. Pag nakapagpiyansa siya, may release order yan na nakapag-bail itong taong ito. No? But unfortunately, wala naman tayong natanggap na ganun. Instead, commitment order yung natanggap natin. Nananatiling nakakulong ang vlogger na si Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Ito'y matapos siyang mabigong magbayad ng piyansang aabot sa 120,000 pesos para sa kasong unjust vexation. Nasa kustodiya na ng Bureau of Jail Management and Penology si Mangusin mula sa Custodial Facility ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Inilipat siya sa Parañaque City Jail kaninang umaga. Ito ay alinsunod sa commitment order na inilabas ng Parañaque Regional Trial Court Branch 294. Ayon kay BJMP spokesperson Police Superintendent J. Rex Bustinera, idiniretso si Mangusin sa male dormitory matapos na sumailalim sa proseso. Yes, meron po siyang mga kasama, selda kasi doon, base sa report ng ating warden, doon siya ilalagay sa pambente na selda. Kasi yun na lang yung, lahat naman congested doon 793% congested yung Parañaque City Jail. At maraming PDL na laman, nasa 1,043 PDL. Sa ngayon, katulad nung lahat ng bagong dala, siya ay naka-quarantine, medical quarantine, and then after nun, ihahalo siya doon sa 20 PDL. Bukod sa 12 counts ng kasong unjust vexation, magsasampa rin umano ng kaso laban sa vlogger, si dating Senator Manny Pacquiao dahil sa paninira sa kanyang pangalan at sa panglalait sa kanyang ina na si Mami Junicia. Yung abogado ko, naka-ready na siya. Pinaaral ko sa abogado ko, and then may mga violation siya, especially yung nag-claim siya na may utang ako sa kanya and hindi ko pa siya nakikita, hindi ko pa siya na-meet in person. At saka yung mga pag-insulto niya sa pangalan ko, pag-insulto niya sa mama ko. So, pinaralan ng abogado ko at ready to file na yung case. Pwede kong ipapile ka agad sa abogado ko either today or tomorrow or Monday. Nauna na naghain sa korte ang CIDG-NCR ng opposition for bail para pigilan si Mangusin na makapagpiyansa dahil sa anilay iba pang kaso na kinakaharap nito gaya ng swindling at estafa. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Destabilisasyon ang nakikitang dahilan ng Malacanang sa pagdawi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa flood control projects anomaly. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maaaring nagamit lamang ang mga dating Marines para sirain ang kasalukuyang administrasyon. Malinaw niya na wala namang matibay na basihan ng mga paratang na ito kay Pangulong Marcos. Sa lahat ng mga ginagawa nila, lalong-lalo na ang paninira ng walang basihan, at kung sino ba ang mga taong nasa likod nito, sila rin naman ang mga taong nais na pabagsakin ang gobyernong ito at patalsikin ang Pangulo sa pwesto. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang affidavit ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Kaugnay nito, hinikayat ng NBI ang mga ito na magsumite ng kopya ng affidavit sa ahensya. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang nating alamin, sino yung personalities, yung 18. Ano ba yung background ng 18 at what led to
to them na magbigay ng ganyang statement. Isa sa ilalim sa background check ng National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at mga tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Sa kanilang isinalaysay sa isinagawang press conference noong Martes, nag-deliver umano sila mali-maletang pera sa ilang politiko at maging sa prosecutors ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mahalagang matukoy ang kredibilidad ng mga tao sumulat ng salaysay at kung ano ang tunay na motibo ng mga ito. So importante na malaman natin yung personality, pinanggalingan nila para ma-establish natin din yung credibility ng testimonyang sinasabi nila. Sa ngayon, may initial na silang impormasyon kaugnay ng ginawa nilang pagsisiwalat. Gayunpaman tumanggi na ang bagong NBI Director na idetalye pa ito. We will exercise our mandate and we're doing it. We have initial findings that unahan ko na, hindi ko pa pwedeng ilabas sa inyo because of the sensitivity, But we have findings already. Doon naman sa mga personalities na binanggit, there's nothing new sa tingin namin dahil subject na ng mga iba't ibang investigation yan on the issue of flood control. Paliwanag ni Director Matibag, mahalaga itong mahimay isa-isa at matukoy ano ang partisipasyon ng bawat isa sa inilabas na joint affidavit. Ako na lang, as a lawyer, speak as a lawyer, pag tinignan mo, halimbawa, 18 yan. Then you put one affidavit, joint affidavit. Pwede ba natin, ang isa sa mga itatanong, pwede ba yun? 18 kayo. Alam mo lahat yung participation. You have to single file it. Hindi, inilagay mo sa isang istorya na ngayon, kailangan mo pang himayin na isa-isa. Kung sigurado tayo sa nangyayari, I will approach it as a lawyer, dapat ikaw, Master Sergeant ganito, ano yung personal knowledge mo? Ikaw, ano yung personal knowledge mo? Yun ang gawin mong affidavit. That should be the approach. Hinimok din ng NBI ang abogadong si Attorney Levito Levi Baligot na bigyan sila ng kopya ng mga dokumentong hawak nito. Sana voluntarily dalhin dito ni Attorney Baligot so that we can interview everyone. Kasi dapat sila muna, ang proseso natin, may nagreklamo, may inimbestigahan tayo. Yung nirereklamo mo, tatawagin din natin para imbestigahan natin. Di po ba? So sana pumunta sila rito. Ayon kay Attorney Matibag, mananagot sa batas ang sinuman sa 18 dating Marines kung mapatunayan na mayroong mali o hindi katotohanan silang inilagay sa nasabing affidavit. Dagdag ng bagong NBI Director, tinitingnan nila ang lahat ng anggulo at kung kinakailangan ay maaari silang maglabas ng sabina sa mga nabanggit na individual bilang bahagi ng kanilang mandato at kung makatutulong sa kanilang investigasyon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiusap ang isang residente sa barangay Pinsao sa Baguio City sa UNTV News and Rescue na madalang kanyang asawa sa ospital. Hindi naman nagdalawang isip ang team na magpaunlak upang makatulong sa mag-asawa. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Papunta na po kami, 10 to 15 minutes, dyan na po kami. Isang 47 anyo sa babaeng stroke patient ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team upang agad itong madala sa ospital sa kahilingan ng asawa nito. Tuwing 3 buwan nakaschedule ang check-up ng pasyente. At dahil hirap makakuha ng ambulansya ang pamilya, muli silang nabigyan ng assistance ng UNTV na makapunta sa ospital. Napilitan kami noon na private na ambulance. Pero yun yan, hindi rin sila. Nurse lang saka yung driver. Kaya sabi nila kayo ng bubuhat nung nakita nila yung lugar. Magkano naman po yung binabayaran po niyo per session? One per way. Ang per way nila is mga 1,300, 1,500 ganun. Iba't iba yung sinisikil nila. Hindi rin biro ang lalakarin dahil halos 30 minuto ang kailangang lakarin at matarik din ang daan upang marating ang kanilang lugar sa Pinsao proper, Baguio City. Malayo po kasi sa kanila. Kailangan po nang magbubuhat. Yung unang paakyat pa lang, nahirapan na po kami. Matarik po kasi yung daanan. Hindi po pwede yung 4 na magbuhat. Yung kabilaan lang po. Isa sa harap at saka isa po sa likod.
Pagdating sa bahay ng pasyente, agad inassess at minonitor ang kanyang vital signs. Magkakatuwang na binuhat ng team ang pasyente paahon upang maisakay sa rescue van at madala sa pagamutan. Sabi lang pagkano ha. Nahirapan. Parang tayo nga tayo. Palalay sa kaliwa. Palalay. Hindi na natin. Kaya yun. Kaya. Sige. Napakalaking tulong po. Matapos ang check-up, ay muling inihatid ang pasyente pauwi sa kanilang bahay. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ikatlong araw ng pagdinig sa Confirmation of Charges hearing sa kaso ng dating presidente sa International Criminal Court o ICC, mariing kinwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang integridad ng mga ebidensyang inihain ng prosekusyon. 6 na evidentiary witnesses ang tinukoy ng depensa na nagpapababaan nila sa kredibilidad ng kaso. Ito ang balita ni Dante Amento. Has the prosecution shown substantial grounds to believe that Rodrigo Duterte's implementation of its fantasy criminal scheme was of such a nature that the murders detailed in its 49 charged incidents would have ensued as a virtual certainty in the ordinary course of events, and that he foresaw that they would occur as a virtual certainty in the normal course of events. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa International Criminal Court o ICC para sa kumpirmasyon ng mga sakdal laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang kaso ay puno ng mga evidentiary weaknesses o kahinaan na nagpababa sa kredibilidad ng substantial grounds threshold. Ang substantial grounds ay mandatory o kailangan na antas ng ebidensya na dapat maabot ng prosekusyon sa isang confirmation of charges hearing upang matuloy ang aktwal na paglilitis o trial alinsunod sa Article 61, Paragraph 7 ng Rome Statute. Inilahad ng depensa ang umano'y 6 na kahinaan sa ebidensya ng prosekusyon. Una, ang labis na pagtitiwala sa mga cooperating witnesses na may kriminal na background. Binatikos ng depensa ang paggamit ng prosekusyon sa mga testigo na inilarawan nilang ruthless criminals. Hindi anya mapagkakatiwalaan ang mga saksing ito dahil nagpapatotoo lamang sila kapalit ng proteksyon at ang kanilang mga pahayag ay hindi sinusuportahan ng ebidensya. Is the over-heavy reliance on the testimony of cooperating witnesses who are inherent criminals with an inherent propensity to be unreliable, and whose statements, as I mentioned, are not corroborated by external evidence. Gumamit din anya ang prosekusyon ng hearsay o sabi-sabi lamang mula sa iba't ibang source. Ito ay paninirang pahayag lamang laban sa dating presidente. Dagdag pa ng depensa, nagkaroon ng mga biktimang hindi matukoy ang pagkakakilanlan sa hindi bababa sa 9 na insidente. Dahil dito, iginiit ng depensa na mahirap para sa kanila na magsagawa ng sariling pagsisiyasat o beripikasyon sa mga aligasyon. The third weakness, which infects the evidence, is the fact that some of the victims are unidentified, making it virtually impossible for the defense to pursue its own lines of inquiry. This weakness affects at least 9 out of the 49 incidents. May mga kontradiksyon din umano sa mga opisyal na dokumento na iprinisinta ng prosekusyon, kabilang narito ang mga ulat ng pulisya at forensic reports. Documentary records, such as police and forensic reports, are at variance with and are contradicted by testimony of a single prosecution witness. May mga magkasalungat din anya na pahayag ang mga saksi. May pagkakataon na 2 o higit pang saksi na nagpapatotoo sa isang pangyayari ay nagbibigay ng magkaibang detalye tulad ng petsa at paraan ng pagpatay.
At bilang pang-anim at panghuli, muling binigyang diin ng depensa, walang direktang ugnayan o kawalan ng anumang ebidensya na mag-uugnay sa mga hitmen o pumatay sa dating presidente. The hoary old chestnut of conflicting statements emanating from two or more witnesses testifying to the same event, some contradicting one another, some contradicting even themselves. And finally, the sixth weakness being the repeated absence of any evidence to link the hitmen to our client, despite the prosecution's best efforts to chivvy such linkage out of them. The defence will now show how these identified weaknesses reduce below the substantial grounds threshold the evidence for these incidents. Ayon pa sa depensa, walang smoking gun o dokumentadong record na direktang utos mula sa dating presidente sa alinman sa 49 na insidente ng pagpatay na isinasakdal kay Duterte. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong araw ang ika-4 at huling hearing sa confirmation of charges ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang huling pagkakataon sa magkabilang panig na makapaglatag ng kanilang argumento sa korte. Ito ang balita ni James Hilario, live. James, may mga activities pa ba ang magkabilang panig pagkatapos ng hearing ngayong araw? Oo, Monica, pagkatapos ngayong araw ay may mga nakaschedule na press conference. Ang isa ay sa panig ng prosekusyon na gaganapin bukas February 28 alas 10 ng umaga dito. Sa panig naman ng depensa ay wala pa silang inilalabas na kumpirmasyon. Nagpapatuloy ngayon ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga natitirang ebidensya upang patibayin ang kasong inihain nila laban kay dating Pangulong Duterte. Ito na ang huling pagkakataon para makapaglatag ang magkabilang panig ng kanilang natitirang argumento para makapagdesisyon ang korte. Pagkatapos ng araw na ito ay bibigyan ng 60 days ang ICC para makapaglabas ng desisyon kung itutuloy ang paglilitis. Inaasahan rin ngayong araw ang pag-uulat ng ICC sa naging kalagayan ng dating Pangulo sa loob ng detention facility sa nakalipas na 1 taon o ang yearly review ng kanyang pananatili sa loob ng kulungan. Monica, sa break ng sesyon ay may mga pagkakataon tayong makausap ang mga abogado ng magkabilang panig. Sisikapin natin na makuhaan sila ng mga pahayag hanggang sa konklusyon ng pagdinig ngayong araw. Yan muna ang latest update dito sa The Hague. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, Monica. Maraming salamat, James Hilario. Sinagot ng Malacanang Lead Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na si Attorney Nicholas Kaufman. Kasunod ito ng pagbanggit ni Kaufman ng issue na umano'y nagpapatuloy na extrajudicial killings sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit na palasyo na hindi ninais kailanman ni Pangulong Marcos ang madugong paglaban sa illegal na droga. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The conclusion is that there is no reason to believe that Duterte's disappearance from the political scene would have frustrated the ongoing incidents of murder at the hands of state agents or vigilantes. Buhay pa rin umano ang extrajudicial killing sa ilalim ng Marcos administration. Sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court, ipinresenta ni Attorney Nicholas Kaufman ang anyay nagpapatuloy na vigilante-style killings. Ipinakita ng lead counsel ng dating Pangulo ang ulat mula sa Dahas Project. With the second year of the Marcos administration, 2023 to 2024, showing an increase in deaths at the hands of vigilantes, albeit a decrease in deaths at the hands of law enforcement officers, from 46.8% to 34%. Hardly a statistic to be proud of. Kaya tanong ni Kaufman, may balak din bang imbestigahan ng ICC ang mga nasabing patayan?
clearly, I'm forced to ask myself whether anyone on the other side of this room has thought of investigating the Marcos regime and the related phenomenon and holding someone accountable. Reaksyon naman ng Malacanang sa pahayag na ito ni Kaufman. Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya, ito nakakatawa. Pero kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung may mga ebidensya nagpapatunay na may extrajudicial killings sa kasalukuyang administrasyon, ay dapat na itong imbestigahan ng mga otoridad. What I've said, if there are pieces of evidence that can be submitted, then that's the right time to investigate this matter. Hindi po gugustuhin ng Pangulo na mabahiran ang administrasyon na ito ng madugong extrajudicial killing dahil hindi po yan ang kanyang legasiya. Giit ng palasyo, hindi nais ni Pangulong Marcos ang madugong paglaban sa illegal na droga sa ilalim ng kanyang pamumuno. Even before, ang sabi ng Pangulo, walang dugong dadanak. Hindi po niya ginugusto ang extrajudicial killings. Ang pagsugpo sa illegal na droga ay may tamang pamamaraan. Lagi pong pinapanatili ng Pangulo ang tinatawag nating due process. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Inyo dyan sa Pilipinas, pangungunahan ni US First Lady Melania Trump ang pagbubukas ng sesyon ng United Nations Security Council sa Lunes, March 2. Ayon sa Office of the First Lady, isusulong ni Melania ang kahalagahan ng edukasyon sa pagpapanatili ng global peace. Kasabay ito ng assumption ni US President Donald Trump bilang President ng Council sa buwang ito. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng UN Security Council na ang magbubukas o mag-preside ng sesyon ay ang First Lady ng sitting US President. Tiniyak ni United States Secretary of Health Robert Kennedy Jr. na minamadali na nila ang proseso ng pagresolba sa kakulangan ng supply ng infant formula milk sa bansa. Ayon kay Kennedy, nais nilang matiyak na ligtas sa mapanganib na ingredients ang mga susunod nilang supply ng formula milk. Ito ang balita ni Beverly Saison. We're fixing the baby formula. We're testing it for ingredients, but we're also testing it for the ingredients that are not listed, or PFASs, or pesticides, or heavy metals. Inaayos na ng United States Health and Human Services Department ang problema ng bansa sa nationwide shortage ng baby formula. Ayon kay Health Secretary Robert Kennedy Jr., nasa proseso na sila ng pagtest sa supply upang matiyak na walang nakasasamang kemikal o heavy metals sa produksyon ng formula milk. Nagsimulang bumaba ang stocks ng formula milk sa US nitong katapusan ng Pebrero kasunod ng shutdown na ipinag-utos ng national government sa isang major formula plant at recall ng kanilang mga produkto dahil sa nakitang bakterya sa ilang batch nito. Ayon kay Kennedy, patuloy ang kanilang pag-aaral sa komposisyon ng formula milk upang mapanatili ang nutrients na mas malapit sa tunay na gatas ng ina. Those studies will be completed in April, so we will know in April what's in the baby formula. And we're also going back, it's been 30 years since the ingredients have been reviewed, the nutrient levels have been reviewed. And we're going to go back and do all that as well and make sure that baby formula is as close to mother's milk as it can possibly get.
Bago ang recall, halos 10% na sa infant formula products ang out of stock na at nitong nakalipas na 6 na linggo ay halos 20% na ng powdered milk, ready to drink at liquid formula milk ang naubos na rin ang supplies sa US. Beverly Saison, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 55 ang bilang ng nasawi, kasunod ng matinding pag-ulan na nagdulot ng malawakang baha at pagguho ng lupa sa estado ng Minas Gerais sa Brazil. Bukod sa mga residente, kasama sa inilikas ang mga alagang hayop matapos mabalutan ng putik mula sa mga guho at binahang lugar. Ito ang balita ni Noel Poliarco. O pessoal sai de casa correndo e não tem como, né, levar os animais, então a gente resgata para os tutores, leva para avaliação e depois a gente retorna com esses animais para os donos. Ganito inilarawan ng residenteng si Marina Sousa ang naganap na rescue operation sa Juiz de Fora sa Minas Gerais, Brazil. Matapos ang naranasang pagbaha at landslide sa lungsod kasunod ng matinding pag-ulan noong Lunes. Dahil sa biglaang evacuation, maraming alagang hayop ang naiwan sa mga bahay na natabunan ng putik. Ilan sa mga nailigtas ay mga aso, mga ibon at isang bakang nabalutan ng putik na nakuhanan pa ng video habang inaalis sa disaster zone. Ayon sa mga otoridad, nananatiling naka-high alert ang mga lungsod sa Minas Gerais habang patuloy ang pag-ulan at may banta pa ng panibagong pagguho ng lupa. Isa sa mga lumikas ay si Gina Lorenzo de Sousa. Una na niyang itinangkang isalba ang mga alaga niyang hayop. Subalit nang gumuho ang lupa ay di na niya ito nagawang madala. Eu consegui tirar ontem a minha gatinha e as outras 2 calopsitas. Na hora da queda do barranco eu não consegui resgatar essas. E agora eu vim buscá-las e buscar meus bebês. Minha filha, minha mãe, meu marido e eu já estamos em segurança. A nossa família também tem penas e pelos. Para kay Gina, pinilit niyang balikan ang kanyang mga alaga dahil bukod sa pagiging hayop ay tinuturing niya na itong bilang mga kapamilya. Bukod kay Gina, ganito din ang naging sitwasyon ni Alferina. A Defesa Civil prontamente veio aqui e avisou para o povo deixar a casa, não ficar preocupada com móveis nem nada, apenas um documento com a coisa essencial para sair por causa do perigo, né? Dahil sa agarang babala ng Civil Defense, isang dokumento lamang at mahahalagang gamit ang pinayagang dalhin ng mga residente. Kaya naman kinabukasan, bumalik si Alferina upang kunin ang kanyang aso. Por isso que estão pedindo para tirar tudo, tirar animais, objeto pessoal, né? E eu vim buscar o cachorro hoje com medo de acontecer lá em casa também. Sa kabila ng panganib, nagpapatuloy ang rescue team sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas sa sakuna. Bagamat nananatiling delikado ang ilang lugar, umaasa ang mga residente na makakabangon sila mula sa mga nasirang bahay kasama ang kanilang mga alagang hayop na naging parte na ng kanilang pamilya. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni Prime Minister Sanay Takaichi na hindi niya sinusuportahan ang pagbabago ng male-only succession ng imperial family ng Japan sa gitna ng tumitinding debate hinggil sa posibleng succession crisis. Ayon kay Takaichi, iginagalang niya ang ulat ng isang government expert panel noong 2021 na nagsabing nararapat lamang limitahan ang pagmamana ng trono sa male descendants na kabilang sa imperial lineage. Sa kasalukuyan, hindi maaaring humalili sa trono si Princess Aiko na anak ni Emperor Naruhito dahil sa umiiral na batas. Bagamat ipinapakita ng mga survey na maraming Hapon ang bukas sa posibilidad ng isang babaeng emperador. May mga mungkahi ring amyendahan ng Imperial House Law at payagang i-adopt ang malalayong lalaking kamag-anak upang mapanatili ang linya ng trono. Gayunman, nananatiling hati ang opinyon ng publiko at walang malinaw na plano para baguhin ang kasalukuyang sistema.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Aminado ang ilang endorsers ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na malaki ang kakaharapin nilang hamon oras na magsimula ang deliberasyon ng House Justice Committee. Gayunman, naninindigan sila na matibay ang kanilang ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Gaz. Because of the current political context, we realize na meron talagang challenge. Opisyal nang natanggap ng mga endorser ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang abiso ng pagpupulong na isasagawa ng House Justice Committee sa March 2, 3 at 4. Sisimulan na ang deliberasyon at tutukuyin ang sufficiency in form and substance ng mga reklamo. Bagaman handa na ang mga endorser ng impeachment complaint sa gagawing deliberasyon, aminado sila sa kakaharaping hamon pero nananatiling matatag ang kanilang posisyon na mapapanagot ang Vice Presidente sa matitinding aligasyon. Kasunod ito ng maagang deklarasyon ang presidential bid ni VP Duterte para sa 2028 national elections. Gayun din ang inilabas na pahayag ng National Unity Party o NUP na kung walang matibay at bagong ebidensya, malamang na hindi nito suportahan ang impeachment. Pangalawa sa pinakamalaking political party sa Kamara ang NUP na may 40 miyembro. Pero giit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, endorser ng ikalawang impeachment complaint, dapat magdesisyon ng mga kapwa mambabata sa merito ng kaso at sa mga ebidensyang iprepresenta. Yes, it is challenging, and I think tayo naman, kasama yung mga complainants, we're up to the challenge. Mas nararamdaman ko yung pressure na dapat talagang panagutin na si VP Sara Duterte. Yung pressure na kinakailangan niya harapin itong mga aligasyon laban sa kanya na kahit sinasabi niya ngayon natatakbo siya for president, ilang taon na niyang tinatakbuhan yung accountability at yung pagsagot dito sa mga aligasyong ito. So the pressure is really on. Kumpiyansa naman ito sa mga ebidensya ng kanilang reklamo laban sa Vice Presidente. Ganito rin ang posisyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na endorser naman ang unang impeachment complaint. We're looking forward to the start of the impeachment proceeding, yung hearing ng Justice Committee, at tingin namin dapat dito walang problema both sa issue ng sufficiency in form and substance. So ito nga magkakaroon ng pagkakataon na mahilatag ang mga ebidensya, yung dati na matibay na, tapos yes, may mga bago. Kahit yung complaint natin, in-include natin yung affidavit ni Madriaga. Naniniwala naman si Representative Tino na may negosasyon nang nangyayari kaugnay ng issue ng impeachment kasunod ng isinapublikong pahayag ng NUP. Actually ako, tingin ko, mas indication niya na may under negotiation ng mga posisyon ng mga partido within the ruling coalition. So, problema nila yan. Samantala, ayon sa kongresista, magsasagawa ng pagpupulong ang makabayan lawmakers at ilang complainants ngayong weekend bilang paghahanda sa deliberasyon ng House Justice Committee. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita sa bansa sa susunod na linggo si South Korean President Lee Jae-myung para sa 2 araw na state visit. Ayon sa Malacanang, ito ang kauna-unahang pagbisita ng South Korean President sa Pilipinas. Ito rin ang kauna-unahang state visit ng South Korean leader matapos maging epektibo ang free trade agreement ng dalawang bansa noong December 31, 2024. Sa pakikipagpulong nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahang lalo pang pagtitibayin ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Kasabay ng pagbisita ni President Lee ang ika-77 anibersaryo ng pagtatag ng diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea noong March 1949. Nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting ang mga leader upang pag-usapan ang iba't ibang kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang dito ang kooperasyon sa defense, maritime economic and development fields, at people-to-people ties. Nakapagtala na ng mataas na bilang ng insidente ng sunog ang Bureau of Fire Protection, hindi pa man opisyal na nagsisimula ang tag-init.
Dahil dito, sinimulan na ng ahensya ang mas pinaigting na kampanya kontra sunog, lalo na sa pagpasok ng Fire Prevention Month. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Dito na experience ko, nakakatakot din kasi syempre unang-una nasa taas kami. Pag nasunog yung hagdanan namin, ang hirap babaan. Ilang kami nasa taas. Buhol-buhol na kable ng kuryente, dikit-dikit na mga bahay. Ang iba naman, halos gawa lang sa kahoy. Kaya pag sumiklab ang apoy, madaling kumalat at halos buong komunidad ang nadadamay. Isa ang E. Rodriguez Avenue sa mga lugar sa Quezon City na madalas makaranas ng sunog. Si Aling Gina Veloso, na halos 22 taon nang naninirahan dito, 4 na beses nang nasunugan ng bahay. Di naman sasanay na pero inuuna na lang lagi sarili, mga anak, pamilya na lang muna. Kapag kaya pa magsalba ng gamit, magsasalba. Pag di na kaya, kami na lang. Siyempre, nagsusumikap uli, kagaya ngayon, maghahanap buhay ka na naman, mag-iipon ng gamit, tapos masunog ulit. Ang ganon. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, hindi rin naman magawa nila Aling Gina na lumipat pa ng bahay dahil tanging pagtitinda-tinda lamang ng ilang klase ng ulam at merienda pandagdag sa maliit na kita ng kanyang asawa ang kanilang pinagkakasya, pangtusto sa 7 pa niyang anak na nag-aaral. Kaya naman ngayong Fire Prevention Month, mahigpitang paalala ng Bureau of Fire Protection na dapat na maging maalam upang makaiwas sa banta ng sunog. Kasabay ng mga dapat tandaan at ugaliin sakaling hindi naman maiiwasan ang mga ganitong klaseng sakuna. Batay sa huling tala ng BFP, umakyat na sa 2,659 ang kabuuang bilang ng naitalang sunog sa buong bansa. Mula January 1 hanggang February 26, 2026, 7% itong mas mataas kumpara sa 2,445 na naiulat sa kaparehong panahon noong 2025. Pinakamalaki ang itinaas sa mga structural fire o sunog sa mga bahay at gusali na pumalo sa 1,978 na kaso o 14% na pagtaas. Umabot rin sa higit 6 na bilyong piso ang ulat ng pinsala nito sa infrastruktura at iba pang mga ari-arian. So, gawin nating ugali na pag merong problema sa ating di kuryenteng kagamitan, lalo na halimbawa madalas yung nagtitrip off yung breaker o di kaya yung fuse ay sumasabog, mahalaga yan ay ipa-inspection na natin sa rehistradong electrician dahil ibig sabihin niyan may problema. No, ganoon din yung halimbawa kumukurap-kurap na ilaw, wala namang masyadong malakas na hangin pero kumukurap-kurap ang ilaw o di kaya umiinit yung mga receptacles natin o yung mga outlet natin. So pag may sinat, may sakit. So ibig sabihin niyan ay dapat inspeksyonin natin regularly. Ayon pa kay Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, kung minsan ang kawalan din aniya ng pakialam at kaalaman ang nagiging mitsa ng sunog. So kaya talagang ine-intensify natin yung ating campaign na magkaroon ng pakialam yung ating mga komunidad lalo na sa mapinsalang sunog. Ilan sa mga kadalasang nagiging sanhi ng sunog ang overloading ng mga saksakan. Gayon din ang pagtangkilik sa mga hindi kalidad na produkto o mga hindi pasado sa panuntunan ng Department of Trade and Industry. Ito yung mga kalimitang nabibili ng mura sa bangketa at online. Paalala rin ng BFP na tigilan ng pagkakabit ng mga illegal connection na ugat rin ng malakihang sunog sa mga komunidad. Dapat tandaan din ang acronym na SAFETY para mas maging handa sa oras ng sunog. Ito ay sound the alarm o pagpindot sa fire alarm sa mga gusali. Kung wala, pagsigaw bilang babala sa lahat. Alert the fire station o huwag kalimutang tumawag sa bumbero sa hotline number na 911. Fight the fire o pag-apulas sa apoy sa pamamagitan ng mga ready-to-use fire extinguisher o tubig sa timba. Evacuate o agarang paglikas. Tell the others o paglabas, sabihan ng mga kapitbahay upang i-alerto rin silang lumabas. At pinaka-importante sa lahat, ang letter Y o you get clear and give way to responder. Kasi pagdating namin, yan din ang isa sa mga challenges. Pag salubong sa amin, yung iba dyan ay inaagaw yung hose, hindi nagbibigay daan sa aming pagresponde. Yung halimbawa, antala sa aming pagresponde ay
pwede natin i-consider nga talagang banta sa ating public safety, no, dahil sa kaligtasan ng publiko ang nakasalalay diyan. Kaya wag harangan yung aming pagresponde, gayon din na yung mga illegal nakapark sa mga heavily congested area, so wala na kaming madaanan. Kaya naman panawagan ng ahensya ang pakikilahok ngayong Marso sa iba't ibang aktibidad na kanilang isasagawa para sa mas komprehensibong kampanya para sa Fire Prevention Month. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, sa bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangang maisabatas ang National Transparency Initiative ng pamahalaan ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Ayon sa opisyal, sa pamamagitan nito ay magpapatuloy ang ginagawang paglalantad ng gobyerno sa ginagawang panggigipit at agresyon ng China sa West Philippine Sea. Sa loob ng 3 taon ng National Transparency Initiative, mas marami ng Pilipino ngayon ang namulat sa issue ng WPS. Marami na ring bansa ang patuloy na sumusuporta sa hakbang ng pamahalaan kaugnay ng naturang teritoryo. This is for the good of our generation. So, sisikapin natin na itong institutionalization. Kasi, teritoryo at saka sovereign rights kasi natin ito. Hindi natin ito pwedeng ipamigay. Ngayon pa na nakita natin ang buong suporta ng sambayan ng Pilipino. At sana rin ang ating panawagan ay ang ating mga kababayan ay patuloy magsuporta dito sa ating transparency at sa pag-protect ng ating mga soberanya at sovereign rights. Para sa akin, importante siyang ipagpatuloy dahil right now, yung level ng awareness ng ating mga kababayang Pilipino napakataas na eh. And if ever suddenly we decide to put a stop on transparency, para sa akin, may magiging pushback na ang ating mga kababayang Pilipino. Because for the past 3 years, nasanay na silang alam nila lahat ng nangyayaring insidente, alam nila kung anong ginagawa ng gobyerno. Planong sampahan ng reklamo ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines na nagdawit sa kanya sa isyu ng katiwalian. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Having a meeting with them, especially with the former speaker, Saldico and Laili Drima, it has never happened in my life. And then much more, I will receive a paper bag. So, ano ba naman ang siopaw? To go ba yun? Oh, it's very preposterous. Sana inayos na lang nila muna yung script. Hindi kailanman nakipagkita si National Security Advisor Eduardo Anyo sa kahit sino sa mga binanggit ng ex-Marines na tumanggap umano ng paper bag na may lamang pera. Tinawag ring malisyoso ni Secretary Anyo ang akusasyong ito sa kanya. Aniya pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang ang nilalaman ng affidavit ng mga ito at hindi niya kukonsentihin ang mga ganitong gawain. My legal team is prepared, no? Kung sino man yung nagsabi noon, sisiguraduhin ko kakasuhan at makukulong siya. Kasi I won't allow anyone to smear my reputation that I have protected for many years now. Magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang tanggapan ni Secretary Anyo para matukoy kung ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na pahinain o destabilize ang mga institusyon ng gobyerno dahil sa timing ng paglabas ng mga ito. There is something, cooking up here, well, probably because siguro they would want to undermine or destabilize some government key institution. Pag tinignan mo doon, Senate, Congress, Office of the President, some other departments, and the National Security Council. Kailangang pag-aralan mabuti ito, imbestigahan namin ito. Ano ba talaga yung purpose o intent nitong mga ganitong klaseng malicious stunt? Hinikayat din niya ang publiko na huwag padadala sa fake news. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inamin ni dating Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na tumutulong siya sa 18 individual na nagpakilalang dating Marines. Gayunman, iginiit ng dating mambabatas na wala siyang kinalaman sa nilalaman ng kanilang affidavit at tanging si Attorney Levito Baligod lamang ang direktang nakikipag-ugnayan sa mga ito. Nauna nang inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Defensor na umunoy na sa likod ng mga aligasyon kabilang ang paggamit ng sasakyang nakarehistro umano sa pangalan ng asawa ni Defensor para sa transportasyon ng grupo. Nilinaw ni Defensor na ang kanyang pagtulong ay limitado lamang sa logistics tulad ng transportasyon at pansamantalang matutuluyan. Mariin din niyang itinanggi na may bayarang naganap para magsalita ang mga dating sundalo. Pinabulaan ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III ang kumakalat na balita na malilipat siya sa Bureau of Corrections. Ayon kay Undersecretary Torre, intriga lang ang impormasyong papalitan niya sa pwesto si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Katapang na produkto ng masamang pag-iisip ang naturang espekulasyon. Dagdag pa ng Bureau o Bucor Director General na nasa panahon tayo ngayon na ang maling impormasyon ay mabilis na kumakalat. Kaya naman mahalaga para sa publiko ang maging mapagbantay at bukas ang pag-iisip. Panawagan naman ng MMDA General Manager na tigilan na ang pagpapakalat ng fake news. Naku, di ba yung mismong news outfit na ginamit para doon sa fake news na yun ay nag-react na hindi sa kanilang galing ang media card na yun. Marami lang talaga tayong mga kababayan na sobra-sobrang oras sa kanilang mga kamay kung ano naman nasa isip. Kaya sana naman gamitin na lang nila yung oras na yun para sa kabutihan ng nakararami, hindi sa kasiraan at pang-iintriga ang kanilang mga pinagagawa. Nadiskubre ni Public Works Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng isang tulay sa Pangasinan na natengka ng halos isang dekada. Habang 2 diversion roads sa may ilan pang tulay sa lalawigan ang hindi pa rin natatapos. Gayunman, ayon sa kalihim ay pipilitin nilang matapos ito hanggang sa taong 2027. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ayun, sana nga matuloy na po at malaking tulong po kasi ito pag kung sakaling matapos or matuloy na po. Ayun, at siyempre, mas malapit na po yung access namin na dadaanan na hindi na po iikot doon sa main road kasi madalas traffic doon. Hindi lang sakyan, mga gustong magbiyahe sa mga produkto namin, ganyan, papuntang Maynila o mas madali po kasi yung dati na tulay po dyan sa kabila. Yun po sana ang gusto ko madaling mayari itong pahinto-hinto po ito. Malaking ginhawa. Ito ang inaasahan ng mga apektadong residente kapag natapos na ang konstruksyon ng tulay na magkokonekta sa 2 munisipalidad ng Villasis at Santo Tomas sa lalawigan ng Pangasinan. Naaprubahan ng Villasis-Santo Tomas Bridge na may habang halos 4 na kilometro kasama ang approaches nito. Umaabot ang pondo nito ng mahigit 2 bilyong piso. Nagsimula ang konstruksyon ng mismong tulay noon pang 2018 at target na matapos ngayong taon. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin ito madadaanan. Bunsod nito, personal itong ininspeksyon ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Kung gagawa ako ng tulay, yan ay matatapos 3 taon. O di phase 1, phase 2, phase 3. Pero siguraduhin mo, na sa loob ng 3 taon, matatapos. Hindi kamukha nito na pwede namang matapos ng 3 taon o 2 taon, ngayon 8 taon na. Tapos pag natapos ng 2020, end of 27, magiging 10 taon na yun. Diba? Yun ang problema. Bukod sa Villasis-Santo Tomas Bridge, 2 pang mahalagang diversion roads sa Pangasinan ang natenga ang konstruksyon. Isa na rito ang ilang bahagi pa ng halos 10 kilometrong Binalonan-Lawak-Villasis Diversion Road na nagsimulang ipatayo noong 2021. Nagsisimula ito sa Urdaneta City Bypass Road at magtatapos sa Binalonan Diversion Road sa Binalonan, Pangasinan. Matutugunan nito ang kritikal na bottleneck ng mga urban area at mapabubuti ang national road system.
Ito rin sana ang layo ng Dagupan-Mangaldan Diversion Road, ngunit hindi pa rin ito natatapos. Bukod sa kalsada na may habang mahigit 6 na kilometro, mayroon rin itong 3 tulay at iba pang infrastruktura. Lahat ng mga nakatenga, pipilitin natin matapos ng end of 2027 bago matapos ang term ni PBBM. Yun ang commitment natin. So, base sa mga nakikita ko, and dun sa mga pondo na kinakailangan, tingin ko very, very possible yun. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli na ng mga otoridad ang isang Korean fugitive na kamakailan ay tumakas mula sa kustodiya ng pamahalaan. Batay sa intelligence report, nagpalipat-lipat na pinagtataguan ng suspect mula Maynila hanggang Baguio City upang hindi matunton ng mga otoridad. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yesterday, the International Operations Division, together with the Fugitive Search Unit of the Bureau of Immigration, conducted an operation which resulted in the arrest of a South Korean fugitive in Parañaque. This South Korean fugitive is wanted in South Korea for drug smuggling and other illegal activities. He also have an aggravated assault conviction and is a subject of a Interpol Red Notice. Matapos ang halos 2 buwang manhunt operation, nahuli na muli ang isang puganteng Korean national na si Lee Jing-yu. Ayon sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation, gabi ng February 26 nang masabat ng BI Fugitive Search Unit at NBI agent si Lee sa Parañaque City. Ang Korean national na si Lee Jing-yu ay nasa ilalim ng Interpol Red Notice. Ibig sabihin, isa siyang international fugitive na hinahanap ng South Korea dahil sa pagkakasangkot sa sindikato ng droga. Kasunod ng pagkakahuli kay Lee, binigyang diin ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado na hindi hahayaan ng kawanihan na bastusin ng mga dayuhang pugante ang batas ng Pilipinas. Napaka-importante po itong bagay na ito considering that he is a fugitive in South Korea and as mentioned, he is the subject of an Interpol Red Notice for drug smuggling and other offenses. So, importante po hindi lang para sa ating bansa kundi para sa South Korea na mahuli po itong tao na to considering the gravity of the offenses. Enero 1 ngayong taon nang tumakas si Lee mula sa BI Warden Facility sa Muntinlupa. Ayon sa mga intelligence report, nagpalipat-lipat pa ang nasabing Korean national ng lugar mula Maynila hanggang Baguio para makaiwas sa mga otoridad. Medyo naging challenging ito kasi nga itong subject na to particularly may support siya na local na groups dito sa atin na pumoprotekta sa kanya. So yung mga safe house niya, palipat-lipat siya. Kaya nakipag-coordinate na rin tayo sa NBI upang matulungan tayo na ma-recapture siya. Kasama ring inaresto si In Jae-sang na nagsilbi umanong lookout at escort ni Lee. Nabigo si In na magpakita ng valid passport kaya agad din itong binitbit ng mga operatiba. Sa kasalukuyan nasa kustodiya ng NBI sina Lee at Ing habang hinihintay ang kanilang deportation. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabulabog ang mga empleyado at mga bisita sa Quezon City Hall of Justice matapos biglang palikasin ng gusali kaninang umaga. Ito'y matapos umano makatanggap ng bomb threat ang isa sa mga empleyado ng Regional Trial Court, Branch 227. Agad namang rumisponde ang mga otoridad mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety upang i-check ang loob at labas ng gusali. Isa sa mga nasa loob ng Hall of Justice, Attorney Ferdinand Topacio, para sa hearing ng kanyang kliyente na si former Congressman Arnie Teves. Ganito po kasi, kami po ay nasa second floor, kasalukuyang naglilitis ng kaso ni Congressman Teves sa Branch 77. Ang nakakatawa nga, terrorism pa naman yung charge, biglang tumimbre po yung fire alarm. Nung una, sabi nung isang staff, baka false alarm lang. Pero nung for the second time ay tumunog, lumabas na yung isang staff para check-in at may pumasok ng isang
Hindi ko malaman kung security personnel na sinabing wag po kayong matataranta, evacuate po tayo, meron pong bomb threat. Matapos makumpirmang walang anumang explosive device, pinabalik din ng mga empleyado sa loob pasado alas 11 ng umaga. Nabalot ng abo ang ilang barangay sa Negros Occidental sa muling pagputok ng Bulkang Kanlaon. Bunsod nito, pinagsusuot na ng face mask ang mga residente sa apektadong mga barangay upang makaiwas sa sakit. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Grabe ang ashfall diri sa barangay Agisan. Oh na. Damo na ashfall. Makapal na ashfall ang tumama sa 11 bayan at syudad sa Negros Island kagabi dahil sa pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa Imamaylan City, binalot ng abo ang motorsiklong ito ng isang residente. Ganon din ang tricycle na ito sa bayan ng Binalbagan. Dahil sa kapal ng abo, halos zero visibility na ang kalsada. 10 pamilya sa La Casillana at 11 sa La Carlota City ang inilikas dahil sa ashfall. Pagsapit ng umaga, kita sa mga drone shots ang makapal na abo na bumalot sa mga gusali at kalsada. Sa bayan ng La Casillana, nagkulay gray na ang lugar dahil sa kapal ng bumagsak na abo. Ang mga residente pinagsusuot ng face mask dahil sa abo at amoy ng asupre. Kanina, nagsagawa ng paglilinis ang Bureau of Fire Protection at mga LGUs. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, 71 minuto na nagbuga ng abo ang bulkan kagabi. Hindi naman isinasantabi ng PHIVOLCS ang posibilidad ng pagkakaroon ng malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ito ay batay sa ipinapakitang aktibidad ng bulkan. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, asahan na ng mga residente ang patuloy na pagbuga ng abo at pagsabog ng bulkan. Kaninang alas 9:43 ng umaga, 10 minuto itong nagbuga ng plumes na umabot sa 1,000 meters ang taas. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumanggap ng incidental allowance at gamit ang mga atleta ng Sorsogon City bilang suporta ng pamahalaang panlalawigan sa gaganaping palarong Bicol 2026. Samantala, isang world-class football field naman ang nakatakdang itayo sa Bacolod City National High School. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, namahagi ang pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa pamamagitan ng Provincial Youth and Development Office sa pangunguna ni Ginoong Julius Edma ng mga kagamitan at incidental allowance para sa mga Sorsoganong atleta. Ang mga atleta ay kakatawan sa lalawigan sa palarong Bicol na gaganapin sa Albay mula Pebrero 28 hanggang Marso 7, 2026. Layunin ng lokal na pamahalaan na masigurong handa at maayos na paglahok ng mga kabataang manlalaro sa nasabing palaro. Sa Visayas, maglalaan ng 50 milyong halaga ang pamahalaang lungsod ng Bacolod para sa pagpapatayo ng 7,490 square meter football pitch sa oval ng Bacolod City National High School. Ayon sa city government officials, inaasahan ang groundbreaking sa unang bahagi ng Marso. Ang pasilidad ay papasa sa standards ng FIFA at maglalayong palakasin ang grassroots sports development sa lungsod. At sa Mindanao, 2 mangingisda ang nasagip matapos lumubog ang kanilang motorbangka sa karagatang sakop ng Bunka hanggang Turil, Davao City kagabi. Sa unang impormasyon, nakatanggap ng ulat ang Coast Guard District Southern Mindanao at Coast Guard Station Davao ukol sa lumubog na motorbangka sa Bukana Coastal hanggang Turil Waters. Kaagad na nag-deploy ng 2 floating assets ang Coast Guard Station Davao at CGSS Matina, Aplaya at sinimulan ang search and rescue operation. Ligtas na nasagip ang 2 mangingisda na sakay ng lumubog na sasakyang dagat. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Opisyal na bahagi ng KDR Music House ang young OPM pop artist na si Vince mula Binalonan, Pangasinan na handang maghatid ng fresh at feel-good voice sa local music scene. Bata pa lamang ay mahilig na sa pag-awit si Vince at nagsusulat na ng sarili niyang mga kanta. Sa pagdaan ng panahon, mas pinili niya seryosohin ang musika bilang paraan ng pagpapahayag ng kanyang emosyon at pag-abot sa puso ng mga music lover. Very happy naman si Vince na maging bahagi ng KDR Music House at sinabing isa itong exciting at surreal chapter ng kanyang singing career. Sa March 6, abangan ang debut song ni Vince sa kanyang awiting pinamagatang Kalsada sa ilalim ng KDR Music House. Ang Kalsada ay isang atmospheric pop ballad tungkol sa pag-usad, paghilom at bagong simula. Isang kantang swak sa mga nasa moving on era at handang tahaki ng panibagong direksyon ng kanilang buhay. Abangan ang kantang Kalsada ni Vince sa mga digital streaming platforms simula sa March 6. Buo ang loob ng COMELEC suffragettes na muli silang babawi sa susunod nilang mga laban. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Matindi ang naging pagbubukas ng UNTV Volleyball League Season 4 noong nakaraang linggo kung saan nagharap ang koponan ng COMELEC suffragettes at BFP firefighters sa PhilOil Arena sa San Juan City. Ang liga na kilala bilang sports and charity ng UNTV muli na namang nagbigay ng pagkakataon para sa iba't ibang government agencies upang magpamalas ng kanilang husay sa larangan ng volleyball habang nag-aambag para sa kanilang napiling benepisyaryo. Sa unang laro ng season, hindi pinalad ang COMELEC suffragettes matapos silang talunin ng BFP Lady Firefighters na nagpamalas ng matinding depensa sa 4 na sets. Bagamat lumaban ng todo suffragettes, kinulang sila sa consistency at execution sa mga crucial points ng laban. Well, first of all, service receive, yung receiving namin, doon kami nag-collapse kasi ang game plan namin is to maximize Ate Lilet, mabayad. Okay? But then again, hindi nag-work kasi wala kaming first ball. Medyo nag-collapse. Second set, medyo naging okay naman and tumibay kahit papano yung defense namin. Pero maganda yung execution maganda yung read ng BFP kung paano kami atakihin when it comes to defense. And that showed yung gaps doon sa loob ng court. Malaking tulong din ang kanilang mga import players na nagbigay ng karagdagang lakas, karanasan at versatility sa kanilang lineup. Kasama na dyan sina Let Mabayad, Abby Noval at Danica Gendrauli. Ang kombinasyon ng homegrown talents at imports ay nagpatibay sa kanilang sistema, dahilan kung bakit patuloy silang nakikipagsabayan sa mga pinakamahuhusay na koponan ng liga. Pagkadagdag ni Ate Lilet sa team namin is maganda siya kasi yun naman talaga yung kulang namin sa COMELEC. 2 season na din kami na sabi mo na nagpo-4th place. Yun talaga yung kulang namin yung middle. Kasi ako, si Javen, pati si Abby, hindi naman talaga kami mga middle spikers. Pero ginagawa pa din namin yung task namin as an import. So ngayon po na natagdag sa Tililet, mas maganda siya magaan po sa loob ng court para mabilis na lang din, hindi kami mahirapan sa mga atake po namin. Bagamat natalo sa opening day, hindi pa tapos ang laban para sa COMELEC suffragettes. Susunod nilang makakalaban ang koponan ng AFP Lady Gunners sa darating na linggo. Sa huli, ang UNTV Volleyball League ay nananatiling plataporma ng pagkakaisa, sportsmanship at pagtulong sa kapwa. Isang liga kung saan sa bawat set at bawat puntos ay may kaakibat na layunin para sa mas malaking kabutihan. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Eliseo Cansado Jr.,
at Edward Guevara, gayon din po kay Micolotan. Maraming salamat din kay Willie Dacanay, Raymond Lope, Galabin at Soledad Barsaga. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica 5:18 na nagsasabi, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.